is upon me, and He has called me to bring glad tidings to the poor. Ang presensya ng pari sa bayan ng Diyos ay presensyang nagpapagaling, nagpapakalma, nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng katatagan, nagbibigay ng nagbibigay ng kaligayahan. Sa tuwing nakakakita ng pari, dapat ang nakikita ng tao ay ang saya naman, nandito si Father. As we celebrate the Christian Mass of the Archdiocese of San Fernando, we are reminded once more again of what we are destined or what our mission is in society, in life, in the greater things that we are called to. We are called to become bearers of good news, not bad news. We are called to heal the wounded, not to create more wounds. We are called to give peace, not discord. We are called to become the support of people, not the reason why they go away from the church. Ang pagtawag sa atin ni Jesus, ang pagtawag sa atin bilang mga pari, ay isang pagtawag na dapat ay may mabuting madudulot sa bayan ng Diyos. Pinapakita sa atin ng unang pagbasa kung ano ba ang misyon ng isang pari. Ano nga ba ang sinabi sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaías? Sinugo ako upang ibalita ngayong panahon na ililigtas ang Panginoon ng mga taong hinirang niya. Hinirang ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng mga puso, at palayain ang bihag at nabilanggo. Itong tatlong bahagi ng misyon ng pagiging pari is ayon kay Isaías ang nais kong bigyang pansin sa ating pagdiriwang ngayon ng ating misa ng banal na Krisma at habang tayo ay pumapasok sa banal na triduo ng Panginoon, ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang pagkamatay at ang kanyang muling pagkabuhay. Una, magandang balita sa mga mahihirap. Our mission is to bring the gospel to the people who need it the most. Our mission is to bring the gospel to everyone. Our mission is to bring the gospel without any reservations. Mayaman man yan o mahirap. The gospel is supposed to be preached to everyone. But there are times when the gospel seems to be alien to those who are poor, alien to those who are uneducated with the traditions of the church. Sometimes it is difficult for us to bring the gospel to others. At nakikita natin kung bakit. Una, bakit tayo nahihirapang ipamalita ang ebanghelyo sa iba dahil tayo rin mismo ay hindi nagiging mabuting halimbawa ng ebanghelyo. Sa ating pagbibigay, sa ating pagmimisyon, sa ating pagpapangalat ng ebanghelyo, ang una nating iisipin, ako ba mismo ay nagpapangalat ng ebanghelyo sa aking buhay? Nakikita ba ng tao na sa buhay ko ay isinasabuhay ko ang ebanghelyo na aking ipinapahayag? Ipinapakita ba sa atin? Ipinapakita ba natin sa iba na tayo rin ay nakatanggap ng mabuting balita? O pag nakita tayo ng ibang tao, ang una nilang maiisip ay ito si Father, preach ng tungkol sa ganitong bagay, pero hindi niya naman isinasabuhay. Itong si Father, sabi ng sabi na dapat mahalin ng mga mahihirap, pero ang lagi kasama yung mayayaman. Itong si Father, sabi ng sabi na dapat yung mga mahihirap ang nauuna. Pero bakit kapag may mga misa tayo, pag nagmimisa tayo, ano ang una nating nakikita pag nagmimisa tayo? Reserved ang mga upuan para sa mga mayayaman, para sa mga maraming ibinigay sa simbahan. Si Father, sabi ng sabi,
na dapat tayo ay mag-ayuno. Pero si Father nakita na mag-isang kumakain sa Jollibee ng super meal at nag-extra rice pa ng 3. My dear brother priests, do we exhibit the lessons of the Gospels in our life? To be worthy preachers, the first thing that we should do is to first live what we preach. Kaya nga, 'di ba, sa mga pangako ng pari sa kanyang pagiging pari, sa mga pangako ng pari sa kanyang pagkapari, sa kanyang pagkadiakono, tinasabi sa kanya, preach, 'di ba, no? Gawin mo ang iyong ipinangangaral. Isabuhay mo ang iyong ipinangangaral. Let us first and foremost to be effective evangelizers, to inculcate in our lives the gospel. Sa pagka na-inculcate na natin sa buhay natin ng ebanghelyo, madali nang ibigay sa ibang tao kasi makikita nila si Father preaches what he believe and practices what he preach. Pangalawa, pagalingin ang sugat ng mga puso. Ang pari hindi dapat dahilan kung bakit nasasaktan ng ibang tao. Ang pari dapat hindi dahilan kung bakit lumalayo ang tao sa simbahan. Ang pari ay dapat na naghihilom ng mga sugat. Hindi yung kapag nakita tayo, ayan si Father, yan yung masungit. Yan si Father, yan yung hindi mabait. Yan si Father, nakakatakot. Yung pa nga, di ba minsan, pag nakakita kayo sa prosesyon, nakarinig kayo sa prosesyon, anong sinasabi ng mga nanay? Andyan na si Father, lagot ka. Sana, kapag nakikita tayo ng ibang tao, pag nakikita kayo ng ibang tao, pag nakikita ng ibang tao ang pari, ang nakikita nila si Father, mahusay, mabait, banal. Hindi ako natatakot pag nakikita ko siya dahil alam kong tatanggapin niya ako kung sino ako. Priests must not open wounds, but heal them. A priest who opens wounds is not a priest of Christ. A priest who continues to inflict wounds on the people of God is not a priest of Christ. A priest who only opens wounds should not be a priest. And finally, my dear friends, palayain ang mga bihag at bilanggo. Ang pari mapagpalaya. Ang presensya ng pari at nagpapalaya. Ang presensya ng pari ay dapat nagpapalaya ng mga taong kanyang pinangangalagaan, ng kanyang pinagpapastulan. Hindi dapat diktador ang pari. Hindi dapat ang utos ng pari ay di mababali. Dapat ang pari nagpapalaya, hindi nambibilanggo. Sometimes, we inflict so much wounds in others because also of our words that we tend to imprison others because of our prejudice against them. Ay, ayan, yung youth leader na yan. Bakla yan. Huwag nating pagkatiwalaan yan. We shouldn't be like that. We must allow others. We must allow others to be free because of us. Hindi natin dapat pabayaan ng ibang tao ay magkagulo, mabilanggo, makahon dahil sa atin. And so, we highlight the 3 things that the priest should be. First, the priest must preach the gospel not only by his words, but by his actions. A priest must not open wounds, but heal them. A priest must not imprison,
but to set others free.